Bactic Events Series number 3 po tayo. Konting review po natin na ang atin pong tinalakay kahapon ng hapon ay mayroon pong kinalaman sa aklat ng Heneses. Nasa Heneses pa rin po tayo mga kapatid. At ang atin pong tinutuklas ay makita sa bawat pahina ang larawan ng atin pong Panginoon. Medyo mahirap po siyang talakayin, pero sa tulong po ng Panginoon ay kailangan natin itong maibahagi sa mga kapatid. Lalo tigit tayo po ay nagbibigay ng pangangaral doon po sa ating mga kapatiran sa labas ng atin pong iglesia. Mayroon pong binabanggit ang mga tala sa unang Korinto 15, ang talata po ay 45. Gayon din naman, nasusulat ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ang tinutukoy po dyan ay ang ating Panginoong Jesus. At ayon po sa mga tala ng banal na kasulatan, si Panginoong Jesus ay pangalawang Adan. Okay? So mayroon tayong naalaman kahit konti lang. At yung pangalawang Adan na yan ay makita natin sa panahon ni Adan. Kaya sa larawan ng ating Panginoong Hesus, dapat makita natin sa aklat ng Heneses. Unang araw, noong lalangin ng Diyos mga kapatid, sa unang pagkakataon, ginawa ng Diyos ang kalawakan, iniwalay ang tubig sa ilalim ng kalawakan, sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. Una po niyang ginawa, yung pong ilaw. Ang pangalawa po, yung tubig. So atin pong iisa-isahin yun pong creation upang makita po natin ang larawan ng atin pong Panginoon. At ito yung sa pangalawang araw na kanyang ginawa na dapat atin pong maalaman na ang larawan, ang imahe ng Panginoon ay naroon. At alam po natin mga kapatid na ang araw ginawa yan sa unang araw ng kanya pong paglalang. At dito po ang atin pong key text, ang atin pong talatang sa uluhin ay Levitico 4:24. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatayin niya sa dakong pinapatayan ng handog na susunugin sa harap ng Panginoon, handog nga dahil sa kasalanan. So napakaliwanag po na ang atin pong key text sa atin pong buong series na gagawin ay mayroon pong kinalaman sa gawain po ng santuario. Santuario sa langit, larawan po siya ng santuario sa lupa. Ang pangalawang araw ng paglalang ng Panginoon, mga kapatid, ito po ay ang tubig. Bigyan ko po kayo ng isang magandang halimbawa doon po sa paglalarawan ng Panginoon, doon po sa kanyang paglalang sa creation, doon sa aklat ng Heneses. Sino po pamilyar sa inyo mga kapatid ng larong ito? Hindi ko kasi gaanong alam ito sa baraha eh. Sa larong ito, sa card na ito, ibibigay niya yan sa kanyang mga kalaro at hahanapin ang kapariho. Halimbawa niyan, anong tawag yan sa baraha? Alas. Hahanapin niya yung kapariho kahit magkaiba ang kulay, at least alas siya. At makikita natin sa larong iyan na hindi mo nakikita ang iyong kalaro pag ibinaba niya na yung kanyang baraha, at kung yun ang makita mo, tatapatan mo siya, ibig sabihin, magkapariho kayo. Anong laro yan? Mayroon ding Jack, Queen, and King, and Alas. So makikita natin sa larong baraha, mga kapatid, kahit hindi ako naglalaro niyan, hahanapin mo yung kaparihan niya hanggat maubos mo yung nasa kamay mo. At kung ikaw ang unang makaubos, ikaw ang panalo. Sa paglalarawan, mga kapatid, ng creation,
mahirap siyang matunton kasi ang creation, puro po yan paglalarawan na hindi pa nakikita ng tao, ngunit nakikita na ng Diyos kung ano ang katapat na ilalagay niya para sa kabutihan ng tao. Kaya in the beginning, sa unang araw nilalang niya ang araw para magbigay ng liwanag, naroon ang kanyang picture o larawan o imahe na si Kristo ay ang tunay na liwanag para magbigay ng liwanag sa kadiliman. Ang pangalawang araw ng kanya pong paglalang ay ang tubig. At alam po natin na ang tubig, mga kapatid, ito po ay mahalaga maging sa ating buhay. At para makita natin yung alas o yung baraha na yan, yung larawan ng Panginoon, dyan sa tubig na kanyang nilalang, kailangan makuha natin ang imahe kung ano ang buhay ng Panginoon nung siya'y ipinanganak sa aklat ng Mateo. Kaya ang paglalang niya, mga kapatid, ay nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga pananim. Yan po ang obligasyon ng tubig na kanyang nilalang sa pangalawang araw. Ang tubig na siyang nagdidilig sa lahat ng mga pananim, na ito ay nagpapausbong sa lahat ng mga butil na nariyan sa lupa. At ang tubig, mga kapatid, nagdadagdag siya ng tanawin sa kabundukan, sapagkat sa buong kabundukan na yan, ang nagbubuhay dyan, walang iba kundi ang tubig. Kaya napakahalaga ng pangalawang paglalang ng Panginoon doon po sa creation na nandoon mismo ang kanyang larawan. At alam po natin, kapatid, dito sa Pilipinas, ang tanging bumubuhay dyan sa rice terraces na yan ay ang tubig. Kung walang tubig na dumadaloy dahil sa kagandahan na kanila pong paglikha na yan, sa paghihirap ng mga ninuno natin, hindi po yan magandang tanawin at hindi po yan mabubuhay. So meaning to say, sa pangalawang araw, sa creation, sa aklat ng Heneses, naroon ang buhay ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang tubig, siya po ang buhay. Kaya ang buhay ng ating Panginoon, ibinigay para po sa atin, upang idilig sa atin, para tayo'y maging magandang pagmasdan sa lahat ng kinapal dito po sa buong sanglibutan. Ganyan lang po ang istorya niyan. Kapag ikaw ay maghahanap ng baraha mo na hindi mo nakikita, sikapin mo na sa pagbaba niyan at makita mo na ang larawan, tutumbasan mo ng larawan na katulad niya. Katulad ng paglalang, kapatid, makikita natin ang larawan at pagmamahal ng Diyos para po sa atin. Ganyan po kaganda ang creation. At ganyan po kaganda ang ating dinalang mensahe dito po sa ating media. Sapagkat ang bawat isa po sa atin ay dapat magmasid kung gaano kahalaga ang creation sa buhay ng tao. Sapagkat dito natin makikita ang kagandahan. Ang visual kasi, kapatid, tulad ng atin pong sinabi, matanggal man yan dyan sa screen, at least maiisip natin. Kasi ang larawan, nagsasabi yan ng libong-libong mga pananalita. Kasi ang salita, mamaya-maya, mawawala na yan. Pero ang larawan, pwede mo siyang balik-balikan para maalaala mo na ang Diyos ay napakabuti po sa bawat isa sa atin. So yun po yung pangalawang araw. Makikita po natin ang tunay na kagandahan. Ano ang paglalarawan ng atin pong Panginoon dyan po sa pangalang araw ng paglalang niya doon sa aklat ng Heneses? Kung atin pong naalaala sa aklat po ng Bagong Tipan, na ang atin pong Panginoong Hesus ay naroon sa balon ni Jacob. At wala siyang ibang binabanggit dyan, mga kapatid, kausap niya ang babaeng Samaritana. Na ang tanging dalang mensahe ng ating Panginoong Hesus ay ang tubig ng buhay. River of life.
na kung sino man ang iinom ng tubig ng buhay na ito ay kailanman hindi na siya mauuhaw. Kaya ang babaeng ito, mga kapatid, ay nagtaka sa kanya pong nakatagpo na bagaman ang ating Panginoong Hesus ay isa siyang Hudyo at siya ay isang Samaritana, ngunit pinagtagpo sila sa isang tadhana na ang tanging dahilan ay maiinom, at dito nakuha at naunawaan ng babae na ang tubig na dala ng ating Panginoon ay ang tubig ng pagkaunawa, tubig ng buhay, na kung iinom ang babaeng ito kailanman, hindi siya mauuhaw. Sa larangan po ng paglalarawan ng unang paglalang ng Panginoon hanggang sa paglalang ng ating Panginoon sa pangalawang araw, ipinakita niya ang larawan mismo niya na naroon siya at siya mismo ang kumakatawan sa aklat ng Heneses. Kaya Jesus Christ in the book of Genesis, naroon ang kanya pong imahe. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Juan 4:13, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, datapwat ang sinumang umiinom sa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Dito po natin masusumpungan, mga kapatid, na ang paglalarawan ng buhay ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng Heneses ay hinahalin tulad siya sa isang kamera. Ano ba ang purpose talaga ng kamera, kapatid? Para lang ba magpicture? Ano ba talaga ang kanyang layunin? Bakit siya nilikha at ginawa ng tao? Para ituro sa atin at para ihayag sa atin kung ano ang nakita mo dito, pwede mong ihayag sa buong sanglibutan. Ang paglalarawan ng buhay ng ating Panginoong Hesus, kung ano ang nakita natin doon sa sanktuaryo ng langit, doon sa kaharian ng langit, doon sa tahanan ng Diyos, ipinapakita sa buong sanglibutan at sa bawat pahina ng banal na kasulatan na naroon ang kanyang larawan. Ang picture, napakahalaga. Ang larawan, napakahalaga. Kahit hindi mo nakita doon sa ibang lugar, kapag naipahayag mo na sa pamamagitan ng larawan, malalaman mo na mayroong tinatagong isang bagay doon sa lugar na yon. Ganyan po kahalaga ang paglalarawan ng buhay ng atin pong Panginoon. Napakahalaga na tayo po ay makasunod sa tamang pamamaraan ng pangangaral at pagbukas ng banal na kasulatan. Huwag po nating kalimutan, mga kapatid, tayo po ay Christ-centered sa atin pong ginagawa. Na sa bawat doktrina, sa bawat pangangaral, naroon lagi ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang laman ng buong banal na kasulatan, puro po yan buhay ng ating Panginoong Hesus. Atin nga lang ayusin ang paglalarawan sapagkat sa bawat pahina, sa bawat pangangaral, kahit saan man tayo, kapatid, face-to-face man yan, sa media man yan, dapat atin pong iangat at itaas natin ang atin pong Panginoon. Yan lang po ang pakay natin. Magsisimula po tayo sa creation na mula doon sa buhay ng ating Panginoong Hesus ay makikita natin na dapat ilapat nating mabuti para makita ng lahat ng mga nanonood, lahat ng narito sa ating iglesia, lahat ng manggagawa na ang dadalhin po nating mensahe ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Yan po ang paglalarawan. Alam po natin na sa second day of creation, naroon ang tubig na kanya pong nilalang. Nagpapaliwanag at nagbibigay sa atin ng larawan na ang tubig, siya po ay purification. Ang tubig, siya po ay tunay na panghugas at ang tubig na yaon ay ginamit mismo ng ating Panginoong Hesus upang siya ay binyagan. Alam po natin
na ang tubig ay ang ating Panginoong Jesus. Siya ang river of life. Kaya siya mismo ang nagbigay ng paraan, ang kanyang buhay ay ibinuwis para linisin ang ating mga kasalanan. Siya ang river of life. Kita ba natin ang larawan ng Panginoon? Yes, kitang-kita mga kapatid. Kaya sa Bible study, atin pong ibigay sa lahat ng mga narito, atin pong suportahan ang atin pong gawain sa pamamagitan, mga kapatid, ng pagdadala po natin ng mensaheng ito sa media ministry. Ang atin pong layunin, makatulong. Ang atin pong layunin, makapagbigay tayo at makapagbahagi tayo sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Climactic events, tandaan po natin, iisa-isahin natin yan hanggang katapusan at makita natin ang lundo ng pag-aaral na ito, mga kapatid. Nakapagbigay na tayo, nakatulong na tayo sa ating mga kamanggagawa, sa ating mga membro ng Iglesia, sa ating denominasyon, atin pong dalhing mabuti na ang larawan at ang imahen ng ating Panginoon ay makita sa atin pong buhay. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng atin pong Panginoong Jesus. Amen.